patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hitik sa magagandang tanawin, mayamang kultura, unti-unti na ngang kinakagat sa buong mundo ang slogan ng bansa na "It's more fun in the Philippines." At sa mas pinaigting na kampanya para sa turismo sa bansa, nagkakaroon na ng ibang pakay ang mga dayuhan para bisitahin ang bayan ni Juan. Look at this. Beautiful. Beautiful. I've always looked for a foreign doctor from another country because they're willing to work with alternative medicine plus Western. Ang Pilipinas nakikilala na sa mundo ng health and wellness tourism. Pero kung ikukumpara sa mga bansa gaya ng India, Singapore, Malaysia at Thailand, napag-iwanan na ata tayo. Kaya nga ba nating manguna sa karera at patunayan na pagdating sa mga medical getaway, it's more fun in the Philippines? Kung hindi isang hotel, aakalaing airport, o di kaya ay mall ang establishmentong ito. Pero kapag sinilip na ang mga kwarto, iisipin namang isa itong set ng isang medical drama sa Amerika. Ganito kamoderno at kaganda ang mga pasilidad ng Makati Medical Center. 45 years na kami. Una pa man, nabalita ang pagkadalubhasa ng mga doktor dito. Ang mga nagtatag ng ospital ay yung mga dalubhasa sa kanilang mga fields of specialty. Ang kanilang layunin talaga ay magbigay noong quality care na nakikita lang natin noong araw sa mga ibang bansa at ginawa nilang available dito sa parte ng mundong ito sa Asia. Ayon kay Dr. Eric Nubla, Direktor ng Patient Relations Office ng Makati Med, nakikipagsabayan na sa abroad ang ospital. Katunayan, accredited ito ng Joint Commission for International Standards. Ang JCI ay isang prestigyosong accreditation group na ipinagtitibay ang pinakamataas na standard sa medisina sa buong mundo. Kaya di na rin nakapagtatakang 10 hanggang 15% ng mga pasyente dito, mga banyaga. Meron kaming, of course, yung mga basic goes without saying, no? Yung general surgery, packages ng mga elective surgeries tulad ng laparoscopic surgery, minimally invasive. Meron ding mga pagkadalubhasa kagaya ng cardiovascular interventional procedures, no? Pero ang pinakamabenta raw sa mga dayuhan, ang kakaibang pagmamalasakit ng mga Pinoy. Nasabi na nga natin yung mga ugaling Pilipino na hinahanap nila at angkop na angkop sa mga nagbibigay kalinga sa mga may sakit. Iyon naman talaga ang layunin ng medicine, no? Ang pagbigay ng kalinga at medical service na kailangan, no? Hindi lang yung luho. Ang world-class na pag-aaruga, sinamahan pa ng state-of-the-art na mga equipment at teknolohiya. Gaya na lang ng kauna-unahang tomotherapy sa bansa. Isa itong radiation treatment machine kung saan tinutukoy ang eksaktong lokasyon ng tumor sa katawan ng pasyente. May mga tumor kasi na gumagalaw, no? Pag gano'n, hindi tayo nakakasigurado kung yung plinano nating original treatment ay nade-deliver natin araw-araw ng pare-pareho. So,
dahil maaari tayong gumawa ng image-guided radiation na sisiguraduhin natin na tama yung location ng tumor sa bawat araw ng pagpapagamot. Bida pa ni Dr. Kathleen Valdivia, head ng Radiology Oncology Section ng Makati Med. Di hamak na mas tipid ang tomotherapy sa bansa. Sa United States, ang isang araw ng pagpapagamot ng radiation ay around 8,000 to 13,000 US dollars, depende sa klase ng radiation. Kung titingnan mo sa Pilipinas, how much is approximately 1 day of radiation treatment is on a tomotherapies, maybe 11,500 pesos. So that's significantly cheaper compared to getting it in the United States. Maging MRI nila o ang magnetic resonance imaging machine, moderno rin at pang-international. One of the specific things that we chose this machine for is that it has a large bore or wide opening so that patients who are claustrophobic will not feel that they are going into a very tight space. We included an MRI-compatible anesthesia machine so that if our anesthesiologists need to sedate the patient, they know that they are using the best equipment for ensuring patient safety. Pero kung meron mang mabenta sa mga banyaga, isa na rito ang Cardiac Catheterization Laboratory o ang cath lab nila. Karamihan ng mga na-serve na namin dito from abroad, especially Micronesia, Hawaii, and the other Asian countries. Well, at least in terms of statistics, at least we cater to 30% of the total of our clients in our cath lab. Angiogram, angioplasty, at stenting. Ilan lang yan sa mga procedure na ginagawa rito. Our machine here is now capable of so many newer technology, newly advanced procedures that can be done with this X-ray machine. If we can call it in layman's term, is an X-ray machine. However, it's fully digitalized, widescreen, and we can also do 3D brain mapping. Pero aanhin ng mga pinakabagong makina kung di naman kayang makaagapay ng mga magpapagana nito. Kaya ang mga health professional dito, subok na raw at pawang mga world class. One of our pioneer doctors here is one of the ones who started knee replacement surgery. Siya pa yung nagturo ng maraming mga tao doon. Siya pa ang nagturo ng procedure. So, you know, if one of the pioneers in knee replacement surgery is here in the Philippines, then we can vouch for the way we do our work. Isang espesyalistang orthopedic unit ng ospital, si Doc Mark Castro. Pero hindi basta-basta si Doc. Siya lang naman ang nagpasimula ng Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation o MACI sa buong Pilipinas. What we do is, for patients na naubusan na sila ng kasukasuan, or yung pitang cartilage dun sa tuhod nila, kumukuha ko kami ng kasukasuan na hindi pa sira sa ibang parte ng tuhod, tapos dinadala ho namin sa lab namin dito sa Makati Medical Center, tapos pinapatubo ho namin siya, tapos pag after na yung hinog na siya or dumami na ho yung pinakakasukasuan or cells niyang ganon, binabalik ho namin sa tuhod para tumubo ulit. Ang mga ganitong serbisyo patok sa foreigners. Mas mura kasi ito ng 5 beses kumpara kung gagawin abroad. Let's say, isang knee replacement abroad, it would cost them roughly around 30 to 35,000 US dollars. Dito, ang isang knee replacement would cost you around 5,000 US dollars. So, 5 times the difference. First class na serbisyo sa murang halaga. Ito naman daw talaga ang isa sa tunay na bentaheng serbisyong medikal sa Pilipinas. Yung cost, yun ang tinitingnan nilang isang aspect, kaya sila tumitingin sa ibang bansa tulad ng Pilipinas kasi ang costing dito, unang-una ang labor, hindi ganun kataas. Tapos ang manpower ay mas malaki kesa sa West. Bagay na ibinabandera rin ng Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa.
Lahat kami, nag-train kami sa United States, sa Amerika. At ang ginawa namin, yung ibang mga doktor na Pilipino na because of kanilang sitwasyon, hindi makapunta sa Amerika, pinadala namin sa Amerika para mag-train doon. Ganon din ang ginawa namin sa mga nurses at iba pang personnel. Pero ang international training ng mga health staff, sinamahan pa nila ng ibang pang-akit sa mga dayuhan. So instead of them checking in sa mga hotels, natutuwa sila kasi pagpunta nila dito, nakapagpagamot na sila. At the same time, yung facility na meron sila, para bang naka-check in na sila sa isang hotel.